Kristo ay namatay para sa mga makasalanan, ang impyerno ay puno ng mga mabubuting tao. Makasalanan lamang ang nakakalapit kay Kristo. Makasalanan nagsisisi dahil walang kapatawaran sa mga hindi nagsisisi. Ang pride ay ang kasalanan ni Satanas kung ba't siya sinipa mula sa langit. Ang pride, ang kasalanan ni Satanas kung ba't siya sinipa mula sa langit. At yan ang pinagdidiwang nyo ngayon. Papunta kayo sa kamatayan. Kahit magsasayaw kayo, hindi nyo alam kung nakahanda na yung kabaong nyo mamaya o bukas. Walang nagsasayaw sa impyerno. Doon nyo mararanasan ang pagsisisi na huli na. Napakahirap magsisi kung huli na at hindi mo na mababago ang sitwasyon mo. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Walang ibang pangalan binigay sa lahat ng taong nabubuhay sa ilalim ng kalangitan, kundi sa pangalan ng ni Kristo. Hindi sa relihiyon, hindi sa Romano Katoliko, hindi sa Papa sa Roma, hindi sa Islam, hindi kay Muhammad, hindi kay Maria, kundi sa pangalan lang ni Kristo. Ang kaligtasan, dahil ang kaligtasan ay hindi paraan o pagpapakabait, ang kaligtasan ay isang tao. Kung wala ang taong ito sa inyo, wala kayong kaligtasan. Kayo ay pinanganak na hiwalay sa Diyos. Tayo ay pinanganak na hiwalay sa Diyos. At si Kristo ay namatay upang tayo ay ihatid muli sa kaligtasan at presensya ng Diyos. Hindi ako nakikipag-usap sa inyo patungkol sa isang relihiyon na patay kagaya ng mga tinuturo sa inyo iglesia. Kagaya ng mga ilang taon na kayo sa relihiyon nyo hanggang ngayon, takot pa rin kayo mamatay. Ilang taon na kayo sa relihiyon nyo hanggang ngayon, bakla pa rin kayo. Sige, inaasahan ko yan. Pero hindi kayo ang kinakausap ko. Ang kinakausap ko yung isang naguguluhan dyan, yung isang may katanungan sa puso. Dahil ibabagsak ng Diyos ang kayabangan ng tao. Hindi nyo kayang iligtas ang sarili nyo kahit yung paring hindi nyo alam kung anong ginagawang kadulastugan. Kapag siya'y nag-iisa sa internet, hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Si Kristo lang ang tanging daan. At siya lang ang pintuan binuksan ng Ama upang kayo ay maligtas. Kung kaya nyo maligtas sa sarili nyong kabutihan, hindi kailangan mamatay ni Kristo. Walang ibang tao, kahit si Maria o sinong pope o sinong propeta ang namatay at muling nabuhay, kundi ang nag-iisang tao lang na hindi kayang dapuan ng kamatayan. Normal yan. Matapang lang kayo kasi magkakasama kayo. Pero hindi nyo ituturo yung ganyan. Tingnan nyo mga kapulisan. Ganito ang kinabukasan ng mga magiging anak nyo. Mga galing sa mga sirang pamilya. Mga galing sa mga hiwalayan tatay at nanay. Ganito ang kahinatan ng mga magiging anak nyo. Ito ay mga binabantayan nyo. Normal yan. Ganyan din ang ginawa nila kay Kristo, pinagtawanan. Kaya nga siya pinatay eh. Kasi ito ang kanyang sinasabi. Kaya siya pinatay. Kung makikihiyaw siya sa inyo, hindi siya papatayin. Kaligtasan. Hindi pangungutya ang abot namin sa inyo. Kaligtasan ang inaabot sa inyo ng Diyos. May kaligtasan ang inaabot sa inyo ang Diyos. Huwag niyo itapon yung buhay niyo. Ano nangyari sa pamilya mo? Ano yun ba? Ano yung okay? Saan? Sa maraming bagay, kumakain kami 3 times a day. Lahat ng tao kumakain 3 times a day. Kahit satanista kumakain ng 3 times a day. Oo, pero yung mga tao hindi nyo pinapansin sa kalsada. Kaya nga kami nandito eh. Kung guys sa kalsada, Nasa kalsada kami. Nasa kalsada kami. Anong kalsada ang sinasabi niyo? Saturday dyan. Hindi ganito ang suot ng matinong tao. Ganito ang suot na may saltik sa ulo. Walang sumisigaw sa impyerno. Yan lang masasabi ko sa inyo. Naparito kami hindi para kutsahin kayo, kundi para sabihin sa inyong libre ang kaligtasan at maaari kayong lumapit sa nag-iisang kaligtasan. Sa Kristong namatay sa krus. Salamat sa Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. Salamat at nandito kayo lahat para marinig
Ang balita, nandito ito para tumistigo laban sa inyo. Hindi ito nandito para manghikayat sa inyo sa relihiyon. Ang sinasabi dito, lumabas kayo sa relihiyon. Maraming nagsisimba sa inyo. Diretso sa kabaklaan nila pagkatapos magsimba. Gumagawa ng mga bagay na hindi nila ituturo sa mga paslit kasi kahiya-hiya yun. Alam nila yun. Kaya lang kayo malakas ang loob kasi magkakasama kayo. Ang daming dumadaang kagaya nyo sa akin sa kalsada sa harapan ko. Tahimik sila. Bakit? Kasi duwag sila pag mag-isa. Matapang lang pag marami. Ilan tao dito? Ilan kami? Tapos kayo? Sino ngayon ang matapang dito? Sino ang matapang dito? Bakit wala nagsasalitang bakla pag nasa kalsada ako at ganito ang sinasabi ko? Ang daming dumadaan. Matapang lang pag magkakasama. Ngayon lang yung masarap habang buhay ka pa. Pero pag tinapuan ka na ng sakit, kapag huling sandali mo na, saka mo hahanapin kung may Diyos. Ang hinihikayat namin ay huwag sanang maging huli para sa inyo. Ulitin ko, hindi kami narito para hikayatin kayo sa amin o sa kahit anong reliyon. Narito kami para ituro kayo sa nag-iisang kaligtasan. Nag-iisang kaligtasan, hindi sa kabutihan. Iniisip nyo, wala naman ako sinasagasaan tao. Pero sinasabi ng Diyos, kung mahal niya ako, susundin niya inuutos ko. Hindi ako, si Kristo nagsalita nun. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Hindi mo masabi? Di kayo mahal! Oh, sir. Sige ba? Hanggang dyan lang yan. Malakas yung mahal namin kaysa sa... Sino ang mahal mo? Mahal mo yung sarili mo eh. Mahal mo yung kasalanan mo. Mahal mo yung mali. Uuwi ka na! Uuwi tayong lahat. Doon, sa tapat ng Diyos, sa harap ng Diyos. Lahat ng sikretong kababuyan nyo na ginagawa nyo, yung secret, ay ilalantad dyan. Lahat ng kahalayan yung ginagawa nyo na walang nakakita, ay ilalantad doon. Wala kami mapapala dito. Hindi namin kayo hinihikayat para lumapit dito. Ang mapapala nyo dito ay makitang may nag-iisang kaligtasang inaalay ng Diyos sa inyo. Napakalaking karangalan binigay sa akin ng Panginoon na magtipon ng ganito karaming tao. Kayo mismo ang nagpapagaan ng trabaho ko. Lumapit kayo sa akin mismo. Kayo ang lumapit. Hindi para ikayatin ko kayo, kundi para tumayo bilang testigo laban sa inyo ang Diyos na bumaba ang kaligtasan niya minsan isang hapon dito sa UP. At anong ginawa niyo? Pinagtawanan niyo siya. Pinagtawanan niyo siya, dinuraan niyo siya sa mukha niya. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan. Bakit? May pag-asa ba kayo? Bakit takot kayo mamatay? Ha? O paano yung mga nanay at mga anak nyo at mga kapatid nyo? Hindi rin sila takot? Lahat naman tayo mamamatay, bakit matatakot? O pero hindi lahat tatanggapin ng Diyos. Tama ka doon. Sino nagsabi sa'yo? Sino yung nagsabi sa'yo hindi ka matatanggapin? Ang Diyos mismo. Saan? Sa salita niya. Paano maniniwala sa isang taong nakabihis kagaya mo? Yan ba ang katinuan ng isip na magtuturo sa mga bata? Na walang Diyos? Ang dali sabihin walang Diyos. Lahat ng kriminal nagsasabi nung magnanakaw, walang batas, walang pulis. Di ako naniniwala sa pulis. Kaya siya nagnanakaw. Kaya ang tao, sasabihin lang. Pakinggan niyo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ng isang kriminal, walang pulis. Hindi siya naniniwala sa kulungan. Kaya siya kriminal. Hindi siya naniniwala na mananagot siya. Kagaya nyo, wala sa aking kapangyarihan sabihin sa inyo kung anong klaseng kaligtasan meron kay Kristo. Kung paanong hindi nyo kayang kumbinsihin ang isang taong pinanganak na bulag, na bugaw ang langit. Hindi nyo kayang paliwanag sa kanya kung ano ang langit.
Hindi ko rin kaya paliwanag sa inyo kung hindi siya ang gagalaw sa inyo at hindi siya gumagalaw sa pamamagitan ng anumang paraan, kundi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ano ang mabuting balita? Si Kristo ay namatay para sa makasalanang magsisisi, hindi para sa mabuting tao. Si Kristo ay para sa makasalanan. Si Kristo ay para sa may sakit. Si Kristo ay para sa mga walang pag-asa. Si Kristo ay para sa mga sinusuko ng mundong ito, sa mga tinalikuran ng kanilang magulang, sa mga iniwan ng kanilang mga magulang. Ilang tao dito ang hiwalay ang pamilya, ang sira ang pamilya. Ngunit nagdidiwang kayo sa kahibangan dahil yan lang ang meron kayo at wala kayong pag-asa. Kahit sinong kriminal sabihin na naniwala ka, mahuhuli ka, hindi. Kaya kaya niyong tumawa ngayon dahil wala pa, hindi niyo pa nakikita ang hinaharap. Hindi niyo alam kung nakahanda na yung kabaong na gagamitin niyo bukas. Hindi niyo alam kung nakahanda na yung bulaklak na paburol niyo mamaya. Maaring ito ang huling pagkikita natin at doon na tayo magkikita sa paghatol ng Diyos. Mananagot ang bawat tao. Mananagot ang bawat tao sa kanyang ginawa. Sabi mismo ng Panginoon niya, hindi ako. Sabi ng Panginoon, narito ako at parating. Ibibigay ko sa bawat tao ang nararapat ayon sa kanilang ginawa. Masyado kayong minanhid na mga walang kwentang taong nagtuturo sa inyo na mahal kayo ng Diyos. Mahal niyo ba ang taong galit sa magulang niyo? Paano niyo masasabing mahal kayo ng Diyos kung hindi kayo namumuhay kayo sa lungat sa sinasabi ng Diyos? Hindi ako nandito dahil mas magaling ako sa inyo, mas mabait ako sa inyo. Ako ay isang masamang taong kinahabagan lamang ng Diyos. Hindi ako pastor, ako ay isang tatay at asawa lang. Ngunit napakabuti ng Diyos, kinahabagan niya isang kagaya ko na hindi dapat kahabagan, na hindi dapat patawarin. Kaya kung ano man yung kagandaan tinanggap ko, yan ang binabahagi ko sa inyo. Lumapit kayo kay Kristo, hindi sa relihiyon. Lumabas kayo sa relihiyon. Kahit sinong tao pwede magsimba, kahit sinong may kabit nagsisimba, kahit sinong namumuhay sa kahalayan nagsisimba. Yung basura ng ibang bansa, kinakain din natin ngayon. Hindi yan. May isang flag dyan. Yung flag ng pedophilia. Na okay lang manghalay ng bata. Na okay lang makipag-ugnayan ng isang matanda sa bata sa paslit. Pinaglalaban nila ngayon yun sa US na may karapatan ng mga matatanda na makipagsak sa mga paslit. Kung paano pinaglaban nila ang ganitong klaseng buhay at nakapasa, ngayon pinaglalaban nila na pati ang mga bata ay pwede nilang halayin. At pinaglalaban nila na isang sanggol hanggang pagkapanganak ay pwedeng patayin. Kaya madilim ang ating bansa. Dahil pinipili natin ang kadiliman yan sa saliwanag. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Walang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lang ni Jesus. Walang ibang kaligtasan kung hindi kasama ka sa pangalan lang ni Jesus. Yan ka magaling sa tumili. Pag pakalalaki ka, may lawit ka, di ba? Ano sabi ng doktor? Bakla ka ba nung pinanganak ka?